Welcome to Corregidor Island, a historic 5.5 square kilometer rocky fortress located 42 kilometers west of Manila. The word Corregidor literally means one who corrects. Common explanation is that the island served as a checkpoint where ships entering Manila Bay had their documents inspected and corrected. Also known as the Rock, it served as a crucial World War II stronghold and a vital defense post for Allied forces. Some of its best-known attractions include Middleside Barracks, Battery Way, Battery Hearn, Malong Barracks, Eternal Flame of Freedom, Dome of Valor, Pacific War Memorial, Museum, Cine Corregidor, Brothers in Arms, Topside Parade Ground, Corregidor Lighthouse, Battery Crockett, Battery Giri, Japanese Memorial Garden, Shinto Shrine, and Malinta Tunnel. Save this travel guide for everything you need to know when visiting Corregidor soon. Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Sed and for today's gala, nandito tayo ngayon sa Corregidor Island. As usual, this is your ultimate guide on how to get here, getting around, and expenses. So if you're new to my channel, please do not forget to support. Click on the subscribe button and the notification bell so you will be updated to my latest videos. Please follow my Facebook page, Gala ni Sed. Without further ado, let's get started. Good morning! So nandito ulit tayo sa Mayflower dito sa Greenfield. Dito tayo pipick upin. So joiner tour to guys para hassle free tayo. Ito yung details ng tour. 4,000 yung binayaran natin ng pick up sa Manila. And then meron din silang 3,000 ng pick up naman sa Mariveles, Bataan. So dito sa Manila, ang unang pick up nila ay sa MOA. And then dito sa Greenfield and sa McDo Centris. 6:30 AM yung pick up natin dito. Ayan na yung sundo nating van and si Ate Arlene. Hi! Hello. Nako! Dito tayo. Si Sir. Bali, ano na, 7:07 AM. Sakay na tayo. Okay, so nandito na tayo sa Villa Carmen ba? Villa Carmen. Villa Carmen. Dito tayo sasakay ng boat pa Corregidor. So, 10:17 AM na. Ayan, so magpa-park lang muna yung van. Ayun yung Corregidor doon. Early lunch daw tayo bago tayo sunduin ng boat patawid. Resort tong Villa Carmen. Ayan, may mga rooms sila dito, may pool. Check natin. Meron dito. Rooms. Tapos view. Ayan, Corregidor Island. Corregidor, Corregidor. Which is which? Ha? Ito kasama natin sila mother. Hello po. Hello. Hello po. Hello. Simpleng kainan. Ayan. Nag-pre-order na ba si ate? Pre-order na kagabi pa. Okay. Nag-pre-order na pala. Pero yung menu nila dito, patingin na. Ayan, may all day breakfast sila, $199, pasta, $49. May rice meals, $249. Sandwich.
Yung CR nila, may pakpak. Pwede kayo mag-picture dyan. Tapos dito pa may mga rooms. Then may pool dito. Ito na yung food natin. Ayan. So kasama to sa package. Kain tayo. Ayan, so nandito na yung ating boat. Required mag life jacket. Ayan. Maalon. May mga ano sila dito, table, waiting area. Ayan, sasakay na tayo. Okay. Thank you. Punta tayo. Ayan, inaantay na natin yung Good morning. At ako po ang inyong magiging tour guide going to Corregidor Island. It will be a 25 to 30 minutes going to the other island, and you may, for now po, yung formal introduction later on na lang po sa ating Randilla. You may appreciate the beauty of Mariveles. Then later on, nasa ibang probinsya na po. This is part of Bataan, Mariveles, Bataan po. Third district. Yung kabila. Pag tawid po natin after 25 minutes, nasa Cavite City na po tayo. Parang extension po siya ng Sabi Island. Iba yung ayan. iba yung pala doon. Galing Metro Manila ang ano. Dahil wala naman tao rito eh. Para magkala. Okay, so nandito na tayo sa Corregidor. Bali, 40 minutes yung biyahe natin sa boat. Etong Corregidor daw is part ng Cavite. Pero mas malapit siya sa Mariveles, Bataan. Naiwan na kami. Kasama natin si Franny. Ayan, so pupunta ata tayo sa registration. Sa South Beach. Ayan. Admin building. May laki naman. Bala ba yan? Laki ah.
Ayan, so may malilim dito. Daming puno. Ayan na sa unahan yung mga kasama natin. Grabe, umapaw yung San Jose. Church. This is San Jose Church. Next year po yung pinakasimbahan ng community before dito sa baba ng North Dac. And we have also a different barangay po sa taas. Prior to that po, this church is already built since the time po ng mga Spaniards. So present na siya kasama po ng ating elementary, yung pong may school din sila ditong provided before. Na ngayon, admin office na siya. Makikita nyo po later on doon sa museum, nandun yung mga photos nila. And as mentioned po, corregir is means to check. So corregidor po used to be the area wherein lahat po ng mga naval ships po natin coming from the different places. Dahil nag-start po ang corregidor, hindi lamang po nung pagpasok ng mga Amerikano. Present na rin po siya early days on, as early pa po nung Calacalanggal yun. O yung pong Manila-Acapulco Trail. So, lahat po ng mga cargoes o tsaka po mga tao na pumupunta dito sa Manila Bay, i-check muna yun, dadaan po muna sa corregidor. It's like it is the customs or immigration area during the early times. Kaya yung Cory. Apo, corregir. Corregir means to check. So, yung corregidor from the word coher. Corregir? To check daw. Ayan. Sino to? So General Jonathan Wainwright, hero of Bataan. Ayan, corregidor derive its name from Corregimiento, Municipality District, about 1225 pa. Naiwanan na naman tayo. Okay, sige. Punta pa ako sa pinakadulo.
Okay, thank you. Dito po sa Bataan, we have 23 batteries. When we say batteries, Ayan yung in an area. So 23 po yung naka-install dito. And may sasakyan pala kaming inaantay. Hindi pa to. possible po, may Ayan. Bali waiting tayo ng sasakyan kasi yung sasakyan na yun yung magtutour sa atin sa buong island. Ayan. Waiting yung mga kasama natin. Baba tayo. Check natin yung buhangin. Yan saan nila dito? Pino. Grayish black. Parang sa ano, Zambales. Or sa Cavite, ganun talaga. Ayan na ang ating inaantay na bus. Coach Captain, si Kuya Tony. And heads up lang po that our tour will be a drop-off, pick-up. Ano po tayo ngayon? Dahil po nag-iisa po yung tram natin and may kasabay po tayo na grupo for today. Una po natin pupuntahan will be sa top side po. And as mentioned earlier, so ngayon po tayo ay nasa South Dock or ito po yung area kung saan nearby po facing Cavite area. Why is it sabi nyo nga po kanina, no, ang napansin nyo po, mas malinis ito kumpara dun sa kabilang side. So this one is open sea and unlike po dun sa kabilang cove ay mas na ano po kasi naiipon po yung pong basura coming from Manila Bay. Ng mga Amerikano na magkaroon ng isang place dito po sa allied ng Americans. So we have to work with them during their colonialization dito po sa Pilipinas. Ano-ano ba yung makikita natin dito bukod sa mga battery? There
so 1:14 p.m. na. Andito tayo sa ating first destination, which is Battery Way. Also po, Dalawang group kasi kami, so iwan kami dito ng bus and then susunduin nila yung second group. And then pag nandito na sila, saka kami sasakay naman for the next destination. CR naman sila dito. Female tsaka male. CR break muna. Minsan daw kasi sarado dito pero good thing bukas yung dumaan tayo. Ayan. Meron pa doon. Pero dito muna tayo. Ano meron dito? Shell room. Lagayan ng mga balabal. Opo, kaya po makita nyo may metal po sa taas, conveyor din siya para po madaling natapos. Cartridge room. Yan. Dito yung mga bala nilalagay ng mga Sir, gusto mo ng ano po, kanyon. flashlight? Ay, bakit may underground pa to? Wala. Kaya naman maano ba? Pero ito na yun, di ba? Or may laman pa doon? Kita ba? Ano lang? Vacant lang. Meron pa doon. Ay, quiet. Cartridge room yon. Ano dito? Shell room. Ayan. Ayan, nandito na yung mga kanyon. Ilan ang nilalagay niyan pagka para pumutok? Isa lang? Yung isa po mortar, bawat person po yung magtutulong-tulong para ma-operate po yung isa. Ay, grabe. Ganun siya kabigat. Ganun siya kabigat. 12 katao ah. Ayan. Batteries po na standing still during the siege of the war in 1942. Mga kasama natin sa tour. Gusto niyo ba may isang group photo po dito? O kayo po, sino gusto dito maganda? Dito po amin yung picture. Para kita po yung apat na battery. Ayan yung ano, mechanism niya. Hindi, may tanong si ma'am. Kasi hindi pa ready ang Pilipinas for saka po itong corridor for an air attack. Ready lang po ang Pilipinas the time na
nagkaroon ng gera is yung pong naval. Ayan. Dito, ano naman dito? Silence. Parang may daanan ng riles. Yes po, as mentioned earlier po, island is, meron po tayong railway system. Like the Tranvia na sinakyan po natin, meron po silang sasakyan before, which is like that. Tapos may mga wagons din po that bring the supplies all throughout the Pa-train. island, pati po sa Malinta Tunnel. Ah. All the, for easier transportation, yung pong medicine, supplies, water, guns, tsaka po yung mga ammunition nila, kasama po yung, di ba po may conveyor dun sa taas, para mas madali pong Matransport. Yes. Okay. For easier transportation. May ano pa? May tren pa na makikita tayo doon? Wala Wala na. na, sir. Okay. So, riles pala to ng tren. Yun ang gamit nila para mabilis nilang matransport yung mga kung ano-ano. Ayan, so ito yung bird's nest. Balid sa sayaw? Yes po, yung black species. Pero hindi ito ang ginagawang nido soup. Hindi po. Okay. Hindi daw to nakakain. Meron pa dyan? Nagdainag mo ba ito, sir? Madali, may hindi ko tinulay. Ito yung mga conveyors, oh. Paikot yan. Para saan to? For easier, ano po, Anong ginagamit? pag-transport ng pong mga ammunition. Kasi mabibigyan. Yung mga bala? Yes, sir. Okay. Ayan lang po yung isa. Nandiyan lang po yung... Hindi, ano lang, mga bala lang. Hindi, nilalabas. Sa labas, ina-assemble. Ay, ayun na. Nandito na yung second group. Group B. Kami naman Isabela pa. Layo. Sana makita Lahat mo kayo? Si Jarino Sandu. Yes po. Galing pala silang Galing Isabela. Santiago City, Isabela. May mga nangangagat. Kinagat ka? Parang may lamok. So kung gusto nyo, magdala kayo ng repellent para iwas kagat-kagat. Dali, taas. Reminder lang po na kindly put down the armrest while po moving po yung sasakyan for your safety. Okay, hydrate po. Alam ko pong mainit para po at least po yung ating makapag-refresh po kayo. Inom po muna kayo ng tubig. Uy, sana pala hindi na. Eucalyptus pala to. Laki naman. Ang laki ng dahon. Parang instead na sa atin, di ba, pag nagbubunyi tayo, mabuhay, mabuhay! It's like that. With them naman po, bansay, bansay. So yun po yung area kung saan sumigaw po ang mga Hapones ng bansay and showing off na natalo na po na nila ang Pilipinas at nanalo na sila. Pero sa totoo, hindi pa naman talaga totally. What they did is a propaganda na i-publish po sa lahat ng mga newspaper ads para mag-create ng fear across the world. Pero hindi pa talaga totally that time po. And this battery ay kaya niya pong... Mas malaki to. Yes, it could reach up to 27 kilometers po kapag nag-fire siya. So about 34 people po ang pwedeng magtulong-tulong para ma-operate po itong battery ito. Yung nakikita nyo pong bomb crater sa area, it is already done during ito ay because of the recapturing. Hindi po dun sa pagsakop ng mga Hapon, kundi sa pagbawi po ng mga Amerikano during the 1945. Ibig Okay sabihin, umaabot to sa Villa Carmen? Possible po. Kung yun po yung kanyang point of direction. Kung ikukumpara po natin ngayon yung pong reach niya or yung pong distance, kung alam niyo po yung Baclaran to Monumento, ganun kalayo yung kaya niya po. Layo. I-hit na Dulo mas- sa dulo. Yes po. So,
Sai! Ayan, bala, ang laki. Doon niyo rin po makikita yung mga tactics talaga ng mga Japanese, no? Pero ma-amaze ka din po sa kanilang pagmamahal sa kanilang bayan kasi Japanese believe po na instead of surrendering to enemy, they would just kill their self and do a suicide. So yung suicide po na yun, tinatawag nilang harakiri or seppuku. So they will stab their tummy or their stomach and slash out. So, mas marami din pong incident na ganun dito. Hindi lang po sa true harakiri, yung iba po ay suicide or pagputa po ng bomb para instead po na pag nakikita po nila na they were about to be imprisoned by the Americans, yun na, mag-create na lang po sila ng something that would make everybody die. Kahit po sila ay ilibing. Imagine niyo po kung meron pong about 2,000 po na Japanese. Okay, sige, cut muna natin yun. But this one naman po, we call this area the Mylong Barracks. Kung yung kanina po, low-ranking officers, dito naman po yung medyo mas mataas po na ranggo ng mga official po ng militar po ng US ang nakastay in po dito. So this one, nakikita nyo pa po Mylong Barracks. yung pong emblem o insignia ng US po, yung pong kulay orange dun sa top po ng building. Ayun daw, insenya daw yan. Nasa orange. Yun ang Di ba pa na, ang dami ng... Sa mga pictures for sure nakikita nyo na to before. Pero still, ilang earthquake nang lumipas pero hindi siya bumabagsak, diba? Doon ka po ma-amaze doon sa structures na meron kami dito. And also, yung pong dito sa kabilang side naman, this is the parade grounds where the military exercises are being done. Noong pong 1994, kung nakikita nyo po yung helipad sa gitna, dito din po ay bumaba before si President Bill Clinton. Bumisita po siya. Mabilis na bilis lang. Tapos, kaya po mang swerte po nung mga taga-US po. yung mga hapon nasa no? Port area. Yes, nasa port po, nandun po sa... Ang kalaban nandito. Nandito na po, nakapenetrate na po inside. Oh, talaga. Okay po, I will allow you to get a picture, a quick photo op po dito sa area and then proceed po tayo dun sa main museum. Woo! Babalikan natin to. Ay, ano meron dito? Parang chapel. That's a dome. We call it, yan po ay ginawa to commemorate all the souls and the soldiers that fought in the Ayan, maganda. Oh, very interesting yung architectural design. Ito, ang ganda. Sabihin yung... Balikan natin to. Yes po, maglalakad po tayo papunta doon. Ah, may trekking. Trekking. Ah, so hanggang dito na lang. Yes po, tas babalikan na lang po tayo ni Kuya Tony kasi lalakarin po natin na papunta doon sa museum. Okay, so dito na yung next natin. 1:48 PM na. Maglalakad tayo ano to. Okay po, let's go down po. Ayan yung view. The view. Ay, may siesta pala dito. Be able to see the tail end of the island. So yung isla po kasi diba, Tail end daw to. it's like a tadpole. So yung pong pinakadulo niya,
Makikita po. At saka po yung may red doon na area. Doon po tayo pupunta mamaya sa Malintata na. Makate. So don't forget yung mga repellent nyo para sa mga insects. Yeah, Corregidor is a tadpole island. Corregidor is a tadpole shaped island. And nandito po tayo facing the side where makikita nyo po yung tail end. Also, the one face po nung Malintata Tunnel. Kasi nandyan din po yung Ang layo, ayun no, yung red daw. Japanese Memorial. Punta tayo doon, no? Po. Yes, later on po pupuntahan natin siya. Yung pinagalingan natin. Ano tawag dito? Eternal? Eternal Flame of Freedom. Ay, Eternal. Opo, tama. Flame of Freedom. flame. Flame, di ba bagay yun? Eternal Flame Kasi of Freedom. it represents po yung firing or igniting fire po ng bravery ng ating mga soldiers. Po. This one po, ano na siya, recent na lang siya ma'am, after na po nung mga commemorations na ng World War II. Halos kasabay siya ng mga infrastructures po na pinagawa niyo. Guys, kasi kahit anong gawin nilang pakikipaglaban, matatalo kasi sila. So instead of that, nag-iisip sila ng other way para makakuha pa rin ng reinforcement coming from the American government. To live in freedom's light is the right of mankind. Ayan, Philippine Liberation. New Guinea to the Philippines, North Pacific, South Pacific, Defense of Hawaii, South Pacific, Defense of Philippines, Central Pacific, Marianas Campaign, the Final Battles, and the Philippine Resistance Movement. Ayan, dito naman tayo sa may dome. Sleep, my sons, your duty done, for freedom's light has come. Sleep in the silent depths of the sea, or in your bed of hallowed sod. Naiwan na naman tayo. Nandito na tayo sa museum. May tangke dito. May CR din dito. Tapos ito yung mapa. Ay, old na to. Ito pala yung flag ng Corregidor.
ubos na yung tao. So wala na pong nag-operate ng machine gun. So what he did, siya po ay brave, talagang walang takot na lumabas sa kitchen at siya po nag-operate ng bigay ng command. Kasama po yung mga natitira pong buhay doon sa partido po ng mga Filipino-American troops. And then siya po yung nag-operate nun. And luckily po, as compared with other po na, so siya po ay na-awardan ng Medal of Honor ng US government. So ngayon po, yung kanyang family, yung mga descendants niya, nasa US na rin. Pero siya ay hindi lokal po ng taga-Bataan. Yes, he's not trained to be a soldier. Yes, parang more of talaga po sa kitchen siya. Pero meron na po siyang idea how it functions. Kasi taga-linis nila po siya ng mga balay. Ang laki naman ng bala na. Kasi ito sir, itong paratrooper medical field na nandito siya po talaga about to die na. And then, siya ang nagsulat ng sarili niyang death certificate. Kasi alam niya, yung tama sa kanya was in 20 minutes, he's about to die. So, naisulat niya pa yung sarili niyang death certificate. Kasi nasa medical field din siya. Okay. Kaya pala. Mas malaki to. Ito Japanese. Iba-iba yung itsura ng mga bala. Ito yung, guys, ito yung trend nila. Dito. Pera. Medal. Mga pera, ayun oh. Patrol boat.
Meron pa pala dito sa gilid. Ito sombrero ng Hapon siguro to. Ayan, mga pera. Mga ano nila, pinggan. Si General MacArthur to, di ba? I shall return. Dito pa, sa kabila. Mga pins. Coins. Okay. Ano meron? Cine Corregidor. Dati. Ay, ito yung parang theater nila. Yes, this is the theater, this is the cinema. Most probably meron din pong vaudeville siguro man before, pero mostly kasi ang hina-highlight talaga dito was during the time noong pong glory days ng Corregidor. Cinema Corregidor is playing the movies here 10 days ahead compare of playing it in Manila. Very advanced. Advanced siya dito. Dito ang mga premiere nights. Black screening. Block screening. Premiere nights ng 10 days. Yun na rin po after ng war kasi after most of the buildings really are dilapidated already and hindi na siya ginawa pa ulit or hindi naman siya pinocus na i-renovate. So ito yung Cine Corregidor. Ayan. Cine Corregidor. Dito yung ticketing area. Ayan. Tapos saan ang entrance? Ito. Ah, dito pala ang ano. Doon pala yung banda yung sine. Tapos dito naman Brothers in Arms. Tapos dito, Bachelor Officers Quarters. Asa quarters to. Ang
Ang swerte ng mga nakatira dito dati. Kasi nasa tapat lang nila yung sine. Ang laki naman ng puno na to. Ayan, so topside parade ground. Balaw. Angie Master. Ito naman, The Rock Force. Ayan. Mga bala. Liit naman ang kanyon na to. Natin destination. Siya nga pala, wala signal sa smart dito. So globe ang meron. Ito na yung tram. Parang wala pa yun sa exciting part. Dito lang talaga yung start. 2:58 PM na. So next na tayo. May 4 pa. Na po ang Tranvia from now on. So wala na pong hatid sundo serye si Kuya Tony. Tayo na lamang po. And to share with you, yun nga kasi pinag-uusapan po namin kanina yung regarding dun po sa Death March. So paano nga ba yung war? So yung pong gera naman talaga ay between the Americans and Japanese, diba? So tayo po ay nadamay at casualty lamang po ng kanilang paggagawa ng teritoryo. Ano po ba yung mga reasons bakit? So the Japanese saw that the Philippines has 3 main sources po na gusto nilang makuha. Number 1 is chromite. Chromite is very rich in Zambales na ginagawa po nilang raw materials for paggawa ng baril. And then, another thing is since we are a tropical country, okay, cut muna po yun. So, ngayon naman po ay nandito po tayo sa lighthouse. You may go down if you would like to take photos po. Pero hindi po tayo pwedeng umakyat sa lighthouse. Dito lang po sa harap, pwede nyo pong silipin. Basta wala pong akyat po. Ay, may mga kambing dito. Hello! Video lang kami. Dito lang kami ha. Saglit lang. So hindi tayo pwedeng umakyat pero ito yung meron dito.
Prince Bay. May mga souvenir shops pala dito dati. Wala na. Mostly naman po talaga kailan tayo nag-start. Ang Chinese po ang number one po na unang nagpunta dito sa Pilipinas kasi makikita nyo po ang Binondo. That is the first Chinatown, oldest po talaga in the world. So, malaki po yung in terms of barter and trade, malaki po ang influence ng Chinese. Hey, Crockett. Yes, and now po, we will be proceeding to another battery. So, dito po madadaanan muna po natin first ay yung battery gear. Ito po ay isa sa pinaka-displaced na battery kasi makikita nyo po kung na-relocate na yung isang gun dahil sa impact po nung pagsabog dito ng bomba. Battery gear yan. Yes, this one is battery gear. And makikita nyo po, yun yung isang battery, sir. For air bomb, air attack at night. So, pwede po ang carrier for naval attack. So, yung mga ships and so lahat po talaga ng kung kahit po nakikipag-fire tayo. So naman po, we call this battery rocket. And we also call this disappearing gun. Bakit disappearing gun? So every time that the guns are firing, so parang, it's like, biglang nagugulantang po yung kalaban kasi nasaan na nga ulit yun. So, yun po siya. Isa po sa disappearing gun itong battery rocket. We also have battery grabs, but this one po, siya yung may pinakamaganda pa na standing kasi nakakabit talaga siya. Yung po kasing iba ay displaced na rin, na dismantle na. So, pwede ko pong ipahiram itong flashlights if you would like to see. Pwede pong silipin itong ilalim. Pwede din pong umakyat. So, safe naman po. Ayan, so no climbing on the guns. Dito tayo. Ayan, battery rocket. Ayan yung release, oh. Okay tayo. Hindi watch your steps po ha. May mga areas po kasi hindi taas. So, tingnan niyo po yung dinadaanan. Ito yung rocket. Ang laki. May isa pa lang. Pwede kayong umakyat. Napakalaki. Ibig ko sabihin, nakikipaglaban mo dito sa corridor yung mga shops. Going to kung ano target nila. Opo. Liban na to po. Liban na ta. Sandagan. Kaya lang hindi naman po siya ready for bombing. Opo. Kasi nung ginawa po si Corregidor, wala pa po yung technology ng aircraft. Oo. Ganyan din, pero nawala na yung yung foundation na lang yata yung natira. Hindi po. Hindi, meron Ay, pa. nasa baba. Dalawa pala to. Dalawa pa lang. Di ba may scouting naman? Tapos building to na sa ilalim. Ayun. Yung tinuntungan natin building siya. Ayan. Ano kaya yan? Naiikot nila? Before? O, sa halimbawa,
Doon naman tayo target sa lugar na iikot nila yung buko. Tapos yan sir, yung butas, recapturing yan, bumagsak ang bomba, butas. Bumagsak ka dyan sir, nasa 1942 ka na. Bomba nung kalaban. Ito. Ito, may malaking butas eh. Saang butas? Meron dyan. Ayan yung mga mechanism niya. Ito yung harap ko. Diyan sumasabog. Bago nag-gera, nadala na nila yung dyan. Yes po, 30 years po tahimik ang corridor, walang gaya. Ready po ang corridor naman. Echo. Habang di pa siya umaalis. Ano yan? Gecko. Tuko. Sayang laki. Galing po Bagyo. Okay. Next na tayo. Dalawa na lang tayo. Dito sa Pilipinas, may plan naman po, kumbaga may naka-reading strategy po ang government ng US. So may tinatawag po tayong Plan Orange War. And on that one po, yung Pilipinas could extend up to, we could survive as a war for 6 months. So kung bibilangin din naman po, di ba po nag-start ang gera when the Japanese bombed the Pearl Harbor December 7 of 1941. The penetration from Manila from going to Bataan was, nag-start po yun ng January and then forwarding na po yun hanggang dito po sa corridor. And kung iisipin nyo po, yun sa pag-era po na yun, maraming iba't ibang brutalities yung na-experience natin. Personnel in Bataan, and it was April 9 of 1942 nung pong sumuko ang Bataan. Bakit siya isinukot? Actually po yung mga prisoners, ayan. So this one po, ang ganda niya po, diba? Kung nagandahan po kayo doon sa Acacia Tree doon sa may museum, ito po, ayan, puputulin na ni sir, gagawin niya na po gaano kadaming toothpick yung magagawa natin from that tree. Ito po, ano siya, hindi naman siya tinanim. Tumubo na lang po siya dyan after the war. So, it's like a beacon of hope na nagbigay pag-asa na may future at saka meron po talagang peace after the war. Ito yung youth for peace. So it was April 9 po. And then that's the yun po yung Death March. Yun po yung pinagkukwentuhan natin kanina na sila po ay naglakad simula Mariveles. Meron pong starting point in Mariveles which is we call it 0 kilometer.
lahat, karamihan po sa nagbigay o nagbuwis buhay ay yung pong mga tumulong. Kasi sila na po yung exhausted eh. Sila po yung nag-survive ng war. And this one po, that is the Corregidor Inn. So, meron po yung 34 rooms. Kaya lang po, unfortunately, hindi po natin siya na ngayon po, hindi na po siya operational. Di ba dito tayo kanina? Yes, dito po tayo nang galing sa Boca Chica, which is the North Dock. And, nahabol tayo ng aso. Ngayon po, papunta na, and this is the the bottom side po ng, ng island. Kung makikita nyo rin po dito, si General Douglas MacArthur. So, trivia lang po, the word I shall return, hindi niya po yung dito sinabi sa Pilipinas. He uttered that when he is in Australia. And then, when he go back here in the Philippines, nung nakapag-strategize na sila, at nakakuha na po siya ng reinforcement coming from the US government, kung makikita yung mga foxholes, ano ba yung foxholes? Ito po yung mga butas sa hillside, kung saan nagtago po o ginawa din po suicide area po ng mga on your right side po is the north entrance. Ito po siya. Dito din po sa corridor, we also have airfield. So, it is called Kinley. Sa dulo po yun, sa dulong part. Ngayon po, hindi na siya functional or operational for the usual use. Pero, may ilan po doon na, minsan po napapractice yung mga, di ba po yung mga napapractice po ng magpalipad ng aeroplano yun. Sila na lang yun. Ano po yun? Okay. Corridor. Opo. Diba? So we also have here, aside from sa Japanese memorial, meron din po siyang Shinto shrine. Ang Shinto shrine po, it is believed that it is also a fertility goddess. So kung meron po sa inyong nagpe-pray for baby, pwede po kayo siguro mag-ask from the shrine. And meron din po tayong mga tombstones dito po sa area. Across, you'll be seeing the Caballo Island. And that is already the Ternate Cavite na po yung katapat natin dito. Ang makikita nyo pong mga guns dito ay mga baril po from the Japanese. So dito na po lahat. Kumbaga lahat po ng memories ng Japanese dito siya. Baka po nagtatanong kayo, bakit may Japanese? Ano to American fortress, military fortress of the Americans. Ganun po talaga kung sino po ang kumbaga mayroong commitment ang government. So the Japanese government gave a budget for them to have an area of this one. Lalo na po nung kinuha nila lahat ng remains ng mga Japanese at dinala pa back to Japan. Yes po. So ngayon po wala na pong mga remains dito. Opo. Wala na po. Souls na lang. Souls na lang. Kaya po prayers ang kailangan nating ibigay. Yung pong sinasabi ko sa yung picture na propaganda nila ng banzai-banzai, ayun po, nandun nakapost. Ayan. Ano to? Ayan yung mga Japanese. Ayan, nagbansay na sila. Banzai. Akala nila, panalo na sila. Pinasok pala ang gitna na agad sa. Kasi di ba po pag nakikipaglaban din sila, ang nauuna sa tropa ng mga Japanese po, yung mga nagda-drums. So, ibig sabihin din lang no, parang paparating na kami matapos. So, bakit ko
So nandito na tayo sa Shinto Shrine. Ano to? Ano daw to? Pwede kayong magdasal dito kung gusto niyo magkaanak. Bakit kaya kalawang ay pera yan? Eh, hinaulan. Yan. May island doon. Tapos may mga tombs dito eh. Ayan yung mga tombs. Pero wala na raw yung remains dito. Okay, so second to the last na to. Punta na tayo sa pinaka-last. Pero talagang ang test nila na rin sa Hawaii. Pero ang plano na. Malinta Tunnel came from the root word Malinta. So basically, because the hillside is composed of a lot of leeches, marami pong linta sa Malinta Tunnel. Pero ngayon, wala na po. So Malinta Tunnel was built po through the help, or hindi naman help talaga, forced labor naman po yung ating mga prisoners coming from Bilibid. So dinala po sila dito at sila po ang nag-construct ng Malinta Tunnel. The tunnel is composed of 11 tunnels on one side, and on the other side, it's 13 and composed of 24 sub-tunnels po. Pero tayo ay allowed lamang doon po sa main tunnel niya sa gitna, which is manggagaling po tayo sa east entrance. Doon po natin makikita yung iba't ibang naging role ng bawat sub-tunnels. Like, for example, yung isa po doon ay yun talaga naging headquarters po ni na General Douglas MacArthur. And meron pong isang tunnel naman po, pero interconnected siya ang ating mga laterals po inside. Also, meron din po dyan mga area kung saan ini-stock po yung mga gas tank. Okay, so ito na yung last natin, Malinta Tunnel. So meron ding mga ano dito, relays ng tren. Ayan, tunnel. During that time, may gera po, about 1,000 people inside. Sino Tapos ang nag-maintain inooperahan. ito in a way? Ngayon po, wala na pong, yung pong, Maintenance? yes po, yung pong dito po sa management po ng corridor, TIEZA. Pero But walang kuryente. wala po ma'am. Wala silang kuryente dito. Pero Yung buong isla po walang kuryente, wala po tayo source of, yun lang po yung kanina sa genset. Yun po yung provided po ng management. Dati pa yan. during the war siguro. Imagine niyo lang po, inooperahan ka na walang anesthesia. Gano'n ka sa Ito po
yung mga makeover kasi before po, di ba, nag-play po ang Sun Cruises ng mga video or visuals po. Tapos doon din nag-play yung sound. Pero yung statue, Provided na po yan ng Sun Cruises before, ma'am. binigyan na sila yung statue, pero hindi na well-maintained. Opo, ma'am. Hindi na Ito naman, ano ito ang opisina? Yeah, this one, ma'am. Kasi, ma'am, itong mga sublaterals, kaya po may mga statue dyan. It used to be an area wherein nagpe-play po ng theatrical show ang Sun Cruises. Every time po maglalakad po kayo, ipapakita po nila kung ano na yung siege nung time na yon. For example po, yung kaninang nakita nyo po, is ito po, pinakikita niya yung about sa 1,000 hospital beds. And then this one naman po, this one is yung pong binibigyan na po ng instruction ni Douglas MacArthur, si ating pong president na si Manuel L. Quezon to be pumunta po ng US kasi siya ang #1 target ng Japanese. So kapag po siya ay nahuli, of course, automatic tayo ay talo na po ng mga Japanese. However, ayun man ang concern nila na maitakas po si Manuel L. Quezon, kaya lang hindi na rin niya po naabutan yung liberation ng Pilipinas dahil namatay po siya sa US because of tuberculosis. Ayun nga, oh. Pero siya nag-request, di ba naging Commonwealth muna tayo? Yeah, Commonwealth muna po. Sino nag-request upang mag-ano tayo to have an independence? Akala ko si Quezon, di ba? Ano na po yun, after po ng retaking po. Pero ano na siya noon? Bakit wala na yung mga ilaw dito ngayon? Wala na pong kuryente. Ah, Well, di na po nakasurvive. Si Sun Cruises, sila po, Corridor Foundation Inc., yung pong dating management, yung nakikita nyo pong mga structures or yung mga ganito pong umalis na sila? hindi po sila naka-recover, sir. Iba na po yung nagmamanage ngayon. It's YESA. So hopefully po mabigyan siya ng pansin na mapaayos po. Apo, this one naman, pinakikita naman dito na kahit po tayo ay under the war, of course, our soldiers po ay meron pa rin time to mag-session. So they have their drinking sessions and they also some play cards. Tsaka po yung katulad ng binanggit ko kanina na it is also the start wherein the romance between the Corridor Angels and the yung pong ating mga sundalo, doon na nag-create yung relationship. And then this one naman po, yun nga, as soon as we are conquered by the Japanese, so ito na po yung area wherein sila na rin po yung namamahala dito po sa corridor. At ipinapakita lang po dito na pagkatapos din naman ito, hindi po, it did not last long. Dahil doon po sa 3 years na pag-occupy nila, marami din po makulangan. Mas okay pala dito nung before pandemic kasi iba yung management. So may mga ilaw-ilaw dito, may mga presentation. Ngayon kasi iba na yung management. So hindi pa naayos. Walang ilaw. And this one naman po, this is already the coming back of General Douglas MacArthur and hoisted once more the flag of the United States. Yes po. Gaano kahaba tong tunnel na to? Nasa 300 meters. 300 meters daw tong tunnel. Dito wala na. So wala na dito. Ito po Lahat. mga nasa dulo ng park. Ito yung mga sub-tunnels na area kung saan po nila kinikip yung mga gas tanks. Off limits. Saan? Ito na, kahit saan dyan? Ito na. Makikita nyo. Ah, okay. Gas tanks pala dito. That supplies the whole island as nandun din sa kabila. Naririnig yung mga bus. Ayun. Sige. Sa baba. Ah, sira na yung tangke. Tapos dito, anong labas niyan? Yan po yung west
entrance, yung nakasulat Manila Garden. Ah, okay. Yan yung side na yan. Kaya Akala ko exit na something. Ito, ano to? Tunnel din. Tapos na yung tour natin, so balik na tayo sa port. I shall return. And that's one thing good about with all of you here, that you have chosen to return here and to go here. Dahil ito po ay isang pamamaraan upang sariwain at balikan natin yung mga nangyari po during World War II at maging bahagi po siya na nawa sana hindi na ulit maulit. So sabi nga natin, hopefully history will not repeat itself. And kung ano po yung mga nakita nyo at nalaman nyo here, would be bahon-bahon nyo to po as you go and go back to your places to share with the people you love na ang galing, may ganito palang area dito sa Pilipinas. Kailangan lang natin talagang alamin at ibahagi sa iba. And for that po, I would like to share again, kami po in behalf of the management of Corridor, si Kuya Tony and the whole team of Villa Carmen would like to say our appreciation and gratitude that you visited Corridor. And nawa po, balik-balikan niyo po ang aming lugar dito sa Cavite City. I have to say Bataan as well, dahil po ang Bataan, hindi lamang din po rich in history, pero marami din po kayong pwedeng mabisitang iba't ibang lugar. At in line with that, I would just like to share that I am also a Bataan tour guide. If you would like to visit Bataan, please do follow po or bisitahin nyo lang po yung page ko in FB. It's Hazel of North Bataan Tour Guide. Any part of Bataan po, kaya-kaya ko po kayong samahan at mabisita po kung gaano kaganda at paano mahalin ang Pilipinas. Muli, mabuhay! Bansay, ayan. Ito yung office nila dito. Public assistance. Ayan na. Sasakay na tayo. Magbabasa na tayo dito dahil Okay, so nandito na ulit tayo sa lahat sa boat. 4:12 PM na. Dito lang pala sa port may signal yung ano, smart. Pero dun sa mismong ano, wala. Mahalo na guys. Andito na ulit tayo sa Villa Carmen. So 4:49 PM na. Alright, so pauwi na tayo. That's it for today guys. Thank you for watching this video. Keep safe and enjoy your gala. Hello, Kuya Sed! Wow!
Magdamag ka namin. Here, more power. Magdamag ka namin pinapanood. Ay, salamat.